Ito po yung po natin, yung punla po ma'am. At yung pong ating mga bulaklak. Yan siya. Para dito sa itatanim. Yun, tapos nilalawag pa. Bumawi siya noong nalagyan natin ng abono. Mga bulungan yan. Oo. Hindi, meron na tayong ko dyan pasalubong May isang buwan na ba? May isang buwan na. Pwede natin uli nang kuha ng abono uli. Lalagyan. Ano dyan, anong abono? Meron na tayong ihalo dyan na sulfate tsaka yung organic. Ay po. Hindi mo na walang complaint. Hindi tayo naglalagay ng complete pagka bata pong kalamansi. Diba? Po yung complete, kalimutan na natin yung complete. Yung 13, yung 14. Organic na po yung ating ginagamit po ngayon dyan. Na kung sa pilalalakas po niya yung lupa ng kasi itong ating lupa na ito sinuro yung kasing sustansya nito napunta na naitambak na. Oo. Nagdala ka sana kahit na 5 tao mo Na ay wala po tayo pong tagapagtanim, basta po ang ating kawan ibababa po yung punla. Nagkausap naman po kayo ni Madam. Dito man na yung nadatnan mo dito. Opo. May tagatanim ka rin daw kami ang kuwan na po kuya yon. Tagatanim, hindi po sa Batangas nang gagaling, Nueva Ecija. dito kami nahirapan nagbabarbin, nagbabaros. Hindi po ba pwedeng kuhanan niya ng deep well o yung makina? Wala pang kuryente. Deep well, makina. Yung di kuhan. Na generator. Makina. Yung makina po na DDoS. Pwede yan para hindi kayo nagbobomba ng ganyan. Sinisip-sip, gano'n. Sinisip-sip po siya. Mabala na tayo yung makina. Opo, lalagyan po ito ng parang pinaka naman yung silindro niya. Ang datikas na tayo naman ang pala. kaligay. Isasalpak rito yung mismong DDoS na makina. Bubuhayin ito, tapos paanda rin. Ihitit na yung kondom. Kasi lagi ko yung bagay ninong jungjong. Ang nga kikata na dyan silindro lang. Basta ganun. Para hindi na kayo titikwas. Yun, direct na siya. Ikatan sa lindro na. Suotin mo lang. Dalagat ti labi po ko. Liwas lang yan daw Bubuhay na. ng tangke. Tangke. Sabihin yung kuryente. Nagkamali yung sana yung... Hindi, ano po ba, malalim po ba yung tubig niya? Mahirap ba tikwasin? Ako, maaagad niya siguro yung tubig. Ipay lang karong kumakuada ni sabal. Ito, gaano katagal bago mapuno? Ikotro nga tubaw. Gaano katagal bago mapuno itong kuwan ninyo? Isang araw, tinitikwas. Ito gamit. Kailangan nyo talaga ng kawan dito. Ano yung boss yung bulak? Makina. Ibaway. Ay, hindi po. Kuwan po yan, order po sa kabila yan. Po yung ayun nakakuha sila ng mga plantita na yan. Bonggay Bilya. Ay, taga Batangas ka, boss? Hindi po, taga Cabello po ako. Yung mga supplier ko po, taga Batangas. Yung Batangas. Sila po yung tagagawa niya. Maraming kalaman. Saan ka sa Batangas? Batangas galing yan, no? Talisay, Batangas. Ay, Talisay, malapit ka na sa alaw, Bulkan. Hindi kaya makakan sa Di ba nagbibigay ng grant na yun, Bulkan? Saan po? Saba? Hindi. Paras lang din po halos ang claimer rin yan. Dito sa atin, tsaka doon sa Batangas. Kasi doon sa Batangas, mayroon din kalamansi mga tanim din. Kaya lang mas maganda rito sa Pangasinan tsaka Nueva Ecija dahil mas mainit ang panahon. Yung kasi ang gustong-gusto ng kalamansi, yung mainit dahil lagi siyang produce ng bulaklak. Kaya sa Baguio hindi click ang kalamansi dahil hindi gaano nagbubulaklak ang kalamansi at malamig ang panahon. Kasi malamig. Malamig. Ang click doon lemon. Yung pan-lemon naman sila, yun naman ang gustong-gusto naman ng orange, ano ba? ng orange, yan ang gustong-gusto naman ng mga citrus diyan sa malamig na area. Ayan. Ito po tayo mga katribya po sa Villasis. Ito po yung nakaraan po natin na pinasalubungan natin ng organic fertilizer.
Ayun, bumawi na po siya yung husto niya. Kaya lang po siyempre, hirap po yung ating lupa dahil natanggal na po kasi ito yung sustansya. Kaya kailangan natin ito ng pabaunan. For the meantime, ang ginagawa po ng ating mga katribe rito ay manual o mano-mano pong dinidilig po itong kalamansi. Dahil wala pa silang pong malakas na patubig. Ayan. Dati ito, ganun po yung pantay niya. Kung siya ay pinatag, tinaboy po rito. Kaya yung halos sustansya po ng lupa ay nawala. Kaya ngayon, hindi na po ito ang ating unang pinasalubungan ng abono sa dito. Yung organic fertilizer ni Sir Marvin. Kaya naman, naglabas na uli siya ng mga rami pong mga bulaklak. Actually, ito yung sinasabi po natin mga katribyan na matagal po na punla. Kaya marami po siyang mga sanga. Pero ganun pa man, ayan, dahil doon sa meron tayong magic fertilizer, maganda po yung inilaki po ng ating kalamansi. Ito naman po kasi mga bago po natin mga punla. Kaya mas mauunahan ito. Ito yung magic fruit mo ngayon, ata pare, talibunga na, nutam. Ito naman po yung kanilang imbaka ng tubig. For the meantime, manual po na. Ha? Yung magic fruit. Ay, ko alam po yun. Kung meron kayong sulfate, pwede rin po yung ating organic fertilizer. Madali lang naman yan. Yung ganyang mga natin, mga fruit trees, tsaka yung halaman. Basta basta ang kuha ninyo, huwag nyo ididikit sa puno ng halaman. Kailangan medyo may kalayo ng konti. Huwag naman masyadong malayo. Nakapaso na ganyan nakapaso. Huwag nyo po ilalagay sa pinakapuno. Medyo siya. Ilan taon na po ba yung halaman ninyo? apat, ganun na. 4 na taon na. Medyo marami yun. Hindi lang isang kutsara. Di pa lumalaki, ganyan pa lang Bonsai. Ay, gano'n. Pero maraming bulaklak naman. Hindi pa nga namumulaklak. Hindi pa namumulaklak. Mamumulaklak yun. Kung masasabugan ninyo ng organic yun. Sa organic kasi dito, kay ma'am, gaganda yun. Hingin lang kayo ng sandakot. Kung ilan ba halaman ninyo? Tatlo yun tatlo. Tatlong dakot po ang hingin ninyo. Yun lang naman yun. Maganda siya para kakawa din. Nagtitinda din kayo ng organic na... Apo, ako yung nag-deliver din nung nakaraan dito. Gano'n naman isang sako? Kwan po yun, 1.4. Parang din yung triple 14, 1.5, 1.6. Mas mahal pa nga yun kaya lang hindi siya complete. Ito talaga mas complete yun sa atin. Talagang mga kapuloy niyo ang napagsibukan. Yan po yung kalamansi na bago. Malalapad ang dahon. Lalaki pala ng bunga. Oo. Yan yung hindi po masanga. Pagka po kasi ang kalamansi po marami na pong sang, matagal na po naka-stack po sa kawan niya. Punlaan. Agad nyo lagay, boss. Kaya kita niyo yan, yung pagka-straight niya. Yan ang maganda magiging bulas. Ha? Ano nakaraan na ito may kawayan pa ngayon, wala na pala, no? Ang bilis pala na pagkagawa. Taniman dalaw yan? Pati sa baba, Ay, dapat pala rito sa baba, magkaroon kayo ng pinaka-reservoir na imbakan mismo ng tubig. Pag tag-araw, doon kayo hihitit, mas makakamenos. Gagawa sana ng pispan. Pispan. Merong nakakuha tayo na plastic siya. Pag tag-araw, hindi natutuyo tubig. Parang tulda. Tolda siya na makapal na plastic. Marami ka pang i-deliver pag kaya namin ito lahat. Pagka po ko niyan, doon tayo maganda kumuha ng tubig. Pang reserva na lang natin ito. Pang emergency. Pwede ito pang inom ng tubig. Pang inom siya. Para malinaw. Yun yan, kasi 6 na tubo pala.
Pwede nga pala itong baba na ito. As in fish pan, pwede pang reservoir. Sige, maganda nga yan. Pag nalawak pala yan, marami nga ito. Dito po, aplikable po yung kay Sir doon sa Talugtog Nueva Ecija na lagyan po ng reservoir itong mababang area na ito para lahat po ng ulan, ng tubig, dito po ang hugos. Pagka panahon po ng tag-araw, meron po tayong tubig na mahihitit para makasurvive po yung ating kalamansi. At nung kasi ito ay masilaban, yan, nasa lab po ilan natin mga kalamansi, pero ganun pa man, buhay pa naman yung iba. Ayun. Ito po pwede pa lang itong palaisdaan, fish pan. Dahil sa tag-ulan po kasi mga katribya, sobra-sobra po ang tubig. Ito yung nakikita nating area na po pwede nating imbakan para po yung nakapalibot nating kalamansi matustusan po ng ating patubig. Papahukay pa para magkaroon ng imbakan po yung ating subscribers. Siguro yun din po yung panood po ni Madam, yun yung ating ihatod po sa kanya. Ito naman po yung ating punla na bago. Yan, nakita nyo po yung kanyang usbong, yung sariwa, hindi siya old stock po sa punlaan. Yan po ang isa sa maganda po nating dinideliver sa ating po mga kapatribya, ka-farmers, na maganda po ang bulas. Yan. Kaya po yung tanim po na ito, pagka ito po ay naitanim, mauungusan po nitong ating mga bago. Yan. Ito yung ating po mga pinasasalubungan ng ating organic fertilizer. Ano siya? Yung klase po kasi rito ang kriga po ng lupa matigas. Ganyan po kasi talaga pagka po sa bundok, pero wala naman siyang halong bato. Kaya gagawin natin dito yung pinasalubungan po natin ng organic fertilizer para ma-maintain lang po niya yung kanyang pagiging dark green ng ating pong kalamansi. Ito pala yung gamit po ni ate para malawag po itong kuwan. Pero kanyang punso yun. Ayan, at least po yan, ipataba rin po yung punsoy na. At least patak. Hindi rin tayo rito ang palaisdaan ni ma'am. Meron na pala siyang kubo. Presko. Napaka-presko ng kubo ninyo, kuya. Sakto-sakto ito sa kawan. Pwede na pala ninyo. Sino po ba natutulog dito? Ha? Tinutulogan po ba ito? Pagka may matutulog. Oo, maganda tulugan ito para ko. Dapat ito papantay din sa kami. Sa gabi malamig. Pagka may bunga ng mga kalamansi. Oo, yun. Kailangan talaga nyo babantayan nyo rin dito. Totoo yan ha. Lalo kalimbawa may okasyon kukuha ng pampinta. Ng dalawang timba na ganyan. Ay, ito kamahal po ng kalamansi ngayon. Lalo pagka sa tingin 80 ang kilo. 70 to 80. Pag walang sigurado ato nagbungan to pabantayan da. Dagi silid to. Para nasusuplayan nyo na ang bilyasis nya. Tsaka yung ordaneta. Yan yung malaking kon din yan
Malaki ang mga palengke dyan. Gagaling pa yan sa Nueva Ecija. Opo, sa Nueva Ecija pa ang karamihan ng gagaling ng kalamansi dyan. Ngayon, pagka halimbawa, mahal, pagka marami supply yung Pangasinan, magdadala naman sila sa Cabanatuan. Yan. Alam nyo naman na siguro po yung pasalubong natin uli, ano? Ganun uli po yung gagawin natin pagtatanim. Taga-Siyuti Talaw. Sa pagkapuko natin, punuin natin ng tubig bago natin siya itanim. Bakit konti na lang ititiis natin, pag tuntong na po ng Mayo, magkakaroon na ulit tayo ng ulanan. Ngayon lang naman tayo medyo konyan dahil tag-araw. Alam niyo kulong-kulong ako dahil biyahe tayo. Pag nagkaroon na po tayo rito ng fish pan, magkakaroon na kayo ng maginhawang pagkukuha na ulit ng tubig. Yung reservoir. Sige, Ayan. Isa rin po siya tinitingnan natin mga katribya, yung mga lugar na kung saan ay pinupuntahan natin, yung possible na po pwedeng makatulong para sa source of water. Hinahanap natin ng bukal, kung bundok siya, o meron ba siyang ilog, o meron siyang sapa. Yun, isa rin po kasi yan sa nakakapag-survive po sa ating kalamansi. At tinatanong din natin kung ito ba ay natutuyo sa tagtuyot yung sapa, ay pagka hindi, obligado talaga tayo magkaroon ng ating deep well. Ito po kasi, pansamantalo lang po itong deep well na ginawa po ni ma'am. Didos po yung kanyang tinanim, medyo mahirap po kasi ang tubig dito. Kaya manual lang po nito at lalagyan po niya ng Jetmatic. Jetmatic ko yung ilalagay rito, ano? Hindi pwedeng Jetmatic dito. O hindi kakayanin, ano? Kailangan, dapat yung makakakyat. Kaya kailangan malaki-laki. Ilan yung sobra nito? Kuhan yan. Ilan ba kuya yan? 10. 10. O mahigit. 10 po yung palso niya. Ay, yung halaman, di po sa atin yung halaman. Parang harap lang, pagkabasag yung harap lang. May palso. Hindi na ba sa kita maganda? Ayan. Yan lang pinaka-importante po sa kalamansi, dapat tubig. Pero hindi naman sobra sa tubig. Pag sobra naman sa tubig, hindi naman po natin pinapayo magtanim ng kalamansi, lalo kung halimbawa yan ay bahay tubig. Dahil mamamatay ang kalamansi. So, pwede yun, pinatatambakan po natin ang lupa para tumaas ang level niya. Kaya yun ang ating po sinasadya sa ating mga katribya. Yan, malamig dito sa lugar ninyo. Lakas ng hangin. Ayan. Sa kuwan po ninyo, lagyan na kayo rito ng kalahating dakot ng ating may kasama na pong siya. Sulfate. Apo, dito. Basta pagka, kailan kayo nagtubig dito? Kahapon. Araw-araw ata tinutubigan. Ay, araw-araw. Kada hapon lang. Kada hapon. Oh, yun. Pag yung sa susunod na tubig ninyo, lagyan nyo na siya ng organic at sulfate. Dahil isang buwan na eh. Boss, tingin tayo sa. Para itanim na sa bahay. Yan, para malibre na siya ng lakad. Ayan o. Ito na po madam po yung inyong pula. May tatanim po dito. Bakit pagbilibili sa magpapakal? Diretso siya. Ito yung mga bulaklak pa tayo dyan. Saka po mga bunga. Makakakuha na kayo dyan ng Para may turo ninyo. Kami na ang bala dyan. pula. Kal, doon kayo sa 550. Oh, tatang durak kayo sa kuwan. Dali di alam mo nito. Oo. Di ko po matandaan. First time ko ulit nakakakot doon. Second time pala. Ito po yung kuha natin. Yung punda po ma'am. At yung pong ating mga bulaklak. Diretso. Para dito sa itatanim. Yun, tapos nilalawag pa. Shoutout po sa inyo po ma'am. Diyan po sa inyo pong lugar. Sige po. Ayan, tuloy na po tayo. Kasama po natin si Manong. Kumusta na po kayo Manong? Kumusta na kayo? Ay, no po. Matagal-tagal po kami hindi po nagkita.
Isang buwan na ano? Oo. Wala po nung tayo naghatid po rito ng pataba ni Sir Marvin. Nagkaroon kami, nagpataba kami ng ano. Oo. Ayan, ito yung kuwan natin na sinabi kay Madam na maraming sanga. Kaya yun yung dinala natin, yun yung bago. Si Kuya, nagbabike lang po ito. Ilan taon na kayo, Kuya? 73. Oh, 73, nagbabike pa siya. Kung saan pa siya nakakarating. Ang layo nito mula doon sa may barrio, sa bayan, ano? Malapit lang. Ilang kilometro po ba? Siguro Bisang... more or less 20. Ay, 20. Sabihin nyo, 20. Araw-araw, binabike lang ni Kuya ito, maghapon. Hindi, ano lang. Isang araw, isang beses. Pagka doon ako sa bayan na nanahalian Oo. Matindi rin pala ito, 20 kilometers. Nahirap po i-bike yun. Mas bagay, sanay na si Kuya. Babalik dito tayo. Ayan, babalik tayo. Ito po yung pwesto ni po ni Madam dito po sa Villasis. Yung Sakura. Ito po yung ice cream, milk tea, coffee. Ang takoyami. Yan. Punta po tayo rito. Doon sa ating katrip yan.